Wow. Version Kotu, kung ano lang available sa Ref na Gulay. PS tinamplahan ko payan kazi nakalangan ako sa lasa. Nasarap da sabi ing family ko. Cheesy garlic, butter shrimp. This is our favorite dish. Lalagyan na natin siya ng seasoning kasi hindi dapat na-overcook yung hipon. Sarap tumikim yung suso. Yung bago gusto ko kantayin na. Ano tayo man? Videographer ko, wala na. Okay, it's time to taste it. Tayo pa si Michael. So ngayon nga, magluluto tayo ng liempong paksiw. Courtesy of my auntie na sarap magluto. Ayun, so hindi ko na pinakita kung paano ko pinrito yung liempo. Pero una, pinrito muna namin siya sa sariling mantika. Then after that, nilagay yung bawang, sibuyas, and yung liempo. Yan, so hinalo-halo. Then after that, lalagyan lang siya ng konting water para medyo lumambot-lambot. And sunod ay ang suka. Sunod ay ang laurel at mga pampalasa. So, it's up to you kung anong gusto nyo talagang lasa. Kasi merong gustong manamis-namis, maalat, or mix of matamis and maalat. Ganun. So, nilagyan ulit ng, ano yan? Ang tawag dyan? Laurel. Nalagay ng paminta.
then, syempre, ang highlight, ang isang malaking boting Mang Tomas. Ayan, inubos namin yan. Kasi yan talaga yung pasarap dyan eh. Then, yung timpla, syempre. So, yun, inubos nga yung laman yan. Taktak mo lang, antigo. Taktak mo. Nilagyan ng sugar. Ayan, nagtitimpla na siya dyan kung anong gusto ng lasa. Halo-halo. Halo-halo. Tapos nilagyan ng harina na may water. So, yung harina, hinalo na sa water. Tapos, pampalapot daw yan, sabi ni auntie. Halo-halo ulit. Ayun, syempre, papakuluan yan. And, syempre, titikman natin. Ayan, ayan. Ayaw niya magpakuha. Pero siya talaga yung cook. Napakasarap magluto niyan. Oh my goodness. Ayan. Kailang kulo na ba yan? Hindi ko na nabilang. And this is the final look. Wow. Ayan na yung final. Napakasarap niyan. Grabe. Sobrang worth the wait yan. Kahit hi everyone! So for today's video, we're going to cook a simple yet special dish named broccoli with garlic and oyster sauce. So keep on watching! Actually, wala naman talaga sa plano itong magiging dinner namin for today. Pero dahil kanina namalengke ako at nakita kong mura ang mga gulay, lalo na tong broccoli, nakipila ako dun sa maraming tao. Kaya lang nakalimutan kong bumili ng beef kasi ang alam ko may dish na mas masarap to with beef and mushroom. Dahil best friend ko si YouTube, nakita ko na meron palang dish na kahit simple lang yung gagawin na dish, masarap na. So ayun nga, hiniwa-hiwa ko muna siya. Pinisan plus ko muna yung mga dapat na i-prepare. And kinot ko na into pieces yung broccoli. Then, hinugasan ko na rin. Then next is ilang cloves ng garlic. Hindi siya totally minced. Actually, hindi ako mahilig sa garlic. Pero sa dish na to, ay grabe, ang sarap pala. Kasi nga, di ba matapang sa bibig yung garlic, pero this time, ay, ang sarap talaga nito. Hindi ko in-expect. Hehe. So, ayun, tapos ko nang hiwain ng garlic. And ito lang yung mga kailangan nating ingredients. Broccoli, garlic, pepper, and oyster sauce. Ayan lang talaga yung kailangan natin. Wala nang iba. Diba, ang simple lang. Ayan. Kaya na-intriga ako, masarap ba to? Kasi ilan lang yung ingredients eh. Try nga natin, ganun. Ay, sorry, nakalimutan ko isama. Gamitan ko din pala ng margarine. Pagpasensyahan nyo na yung pan namin. Medyo kaedad ko yan, charing. So, inuna kong ilagay sa pan yung margarine, then sinunod ko yung garlic. Ayan, halo-halo lang tayo. Then after that, hindi ko yan sinunog basta niluto ko lang siya. Hindi ko siya masyadong tinoast kasi ayoko nga ng lasa ng masyadong toast na garlic. Then, sa napanood ko kasing video, nilagyan niya na ng pepper. So, nilagyan ko nga, medyo na parami nga lang yung pepper, pero ang sarap niyan, promise. Kasi may din naman kami sa pepper, ay ako lang pala. Wala namang choice si nanay, kakainin niya pa rin yan. So, yan, after that, nilagay ko na yung chopped broccoli ko. Yung iba, binablanch na nila to sa water, pero ako, gaya ako yung sa video na ginayahan ko nito. Hinugasan niya lang, then sinama niya na sa pagsasaute. So yan, syempre, halo-haloin muna natin. Halo-halo lang. Huwag natin masyadong durugin kasi mabilis madurog yung broccoli, lalo na pag sobrang crunchy niya, di ba? Then next, nilagyan ko siya ng konting water. Dahil sa napanood ko sa video, nilagyan niya ng konting water para
para lumambot yung broccoli kasi syempre hilaw pa yan, diba? So, hintayin mo lang siya magkumulo-kulo. Then, lalagyan mo siya ng oyster sauce. Pero hindi mo siya lalagay lahat. Konti lang. Pampalasa lang muna. Kasi lalagyan natin siya ulit sa susunod. May part 2 yan. Ayan. So, kumulo na siya. After ko lagyan ng water and ng oyster sauce. Then, nilagyan ko na siya ng oyster sauce after ilang minutes. Hindi ko na nabilang yung minutes. Kayo nang bahala. Problema nyo na yan. Charing. Then, after that, halo-halo ulit. Halo-halo. Ay, Zay, ang bangunan niya ng mga panahong yan. Napakabangunan yan. Medyo naiintriga na ako sa lasa niyan. Kaya, minamadali ko na dahil. Naghihintay na si Erlinda sa taas. Gutom na siya kasi anong oras na? 9 PM na kami nag-dinner. Super late na. And this is the final product. Ito na siya. Ay, hindi ko pala pinapatay yung ano ko kalan yan. And this is the verdict. Ang dali mong biniling. Sarap. Sarap. Umasa. Standards ni Erlinda. Uy, sarap. Excellent!